Hi guys, good evening, good evening, good evening. Welcome to my vlog, vlog 176 kung hindi ako nagkakamali. At pero kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. As per schedule, Thursday is throwback or history day, so wait lang matras tayo. Yan. So history tayo. Okay. So kanina pa ako nag-iisip kung ano itatopic natin for the history. Ang topic natin for today regarding history ay, do you know that meron tayong listed 3 unknown or unofficial or undeclared, unrecognized, paano man natin tatawagin, di ba, na presidente ng Pilipinas. Okay, so sino-sino yon? Una, si Andres Bonifacio. Ang isa kasi sa basis ng mga declared president natin ay yung mga constitution, na ginawa during their time, ba? Mga laws na ginawa during do sa panahon ng mga presidente na yon, tulad halimbawa ng kay Aguinaldo, noong na-declare yung constitution under sa panahon niya, yun na yung tagpo kung saan dineclare din siya as first president of the Republic of the Philippines. So yun, sa panahon kasi ni Bonifacio, wala tayong written constitution, as basis ng pagiging presidente ni Bonifacio. Siya lang yung noted o notable leader ng revolutionaryong pag-aaklas, yun nga yung Katipunan. Okay, na kung saan naging national battle cry that time, diba? Nagkaroon ng iba't ibang mga katipuneros sa iba't ibang mga probinsya. So, pero ganun pa man, yun nga, dahil sa walang batas, walang konstitusyon na magsasabing siya ang presidente ng Pilipinas, hindi siya kinonsider na first president of the Republic. Actually, nung magkaroon nga ng botohan for that, ang nanalo ay si Aguinaldo at hindi niya yun din tinanggap, diba? So yun. Sino pa ang isa sa nasa listahan ng mga forgotten na president, yung mga hindi na recognize na presidente? Itong si General Miguel Malvar. Yan yung ating magiging topic mamaya. Si General Miguel Malvar ay isa sa mga highest officer general ng
revolusyon with the rank of Lieutenant General, no? At pagkamatay ni General Antonio Luna, siya ang naging pinaka highest, no, sa lahat ng mga general ng panahong yon. Okay? Ano ang connection nito? Bakit sinasabing si Miguel Marbar ay dapat na ideklarang opisyal na pangalawang pangulo ng Pilipinas, sunod sa unang deklaradong pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo? No, sapagkat nung mahuli si Emilio Aguinaldo sa Palanan Isabela, no, pagkatapos niya sumuko sa mga Amerikano, ay sinasabing ito may basihan according sa mga historiador, no, yung tinatawag na Aguinaldo's succession law, no? Ibig sabihin ng succession law, kung sino yung may karapatan na sumunod sa kanya bilang presidente sakasakaling may hindi magandang mangyari o kaganapan ayon sa batas, no, ayon sa konstitusyon, no? So yun nga, according dun sa Aguinaldo succession of law, hindi ang dahil nga ito ay panahon ng gera, no, ang pinaka dapat na mamuno ayon doon sa Aguinaldo succession of law ay yung pinakamataas na pinuno ng sundalo, no, o kasundaluhan, no, o army ng Pilipinas. Na yun, na nung pagkakataong yun ay walang iba kundi si General Miguel Marbar, at siya ang umako ng responsibilidad, no, ng pangunguna sa hukbo ng Pilipinas laban sa mga Amerikano. Okay? So, yun yung basihan, no? Yun yung isa sa mga pinupuntong legal basis kung bakit dapat na ideklara officially itong si General Marbar na second president ng Republic of the Philippines. Okay? Because of the Aguinaldo succession law. So, yun. Sino yung pangatlo? Si Macario Sakay, na after na mahuli ni Miguel Marbar ay itinatag naman niya at pinangunahan at idineklarang presidente siya ng Republika ng Katagalugan. Sumunod siya kay General Marbar. Pero bumalik tayo kay General Marbar. No, may mga movement, especially nung panahon ng 2007, no, ifinail na ito sa Congress na to declare General Marbar as officially as the second president of the Philippines. Pero hindi nag-prosper. Naghahanap tayo ng article. Bakit? Ano yung mga naging basis? Ano yung mga kulang sa ipinesenta noong nag-ahain ng batas, na which is isang congressman, kung hindi ako nagkakamali, taga Mindoro. Okay? Muli itong nabuhay noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo nang gumawa ng resolusyon ng sanggunian panglalawigan ng Batangas na ikonsidera ang pagdedeklara kay General Marbar bilang pangalawang pangulo, opisyal na naging pangalawang presidente, no, ikalawang presidente ng Republika ng Pilipinas.
happen to do that, sana, no, somehow naisip ni Gloria na deklara, pero kasi nga syempre may mga advisor siya according to dun sa kanyang executive secretary, hindi siya pwedeng ideklara ni Gloria unless it is declared by Congress. No, sabi nung kanyang executive secretary, Congress lang ang pwedeng magdeklara nun, no, na i-consider o itala sa kasaysayan, kasi magkakaroon ng movement yan pag naisingit si Miguel Malvar, ay kakaroon ng movement doon sa recognize ng mga presidente ng Pilipinas. Kaya sabi ay Congress lang ang pwede magdeklara. Hindi natin alam kung bakit hindi naman yun na-file that time, o bakit hindi binuhay na lang yung i-file noong 2007. Okay, so yun nga, yun yung mga factor o kadahilanan considering doon sa pagnanais, no, na kilalanin ang naging kontribusyon o gawa ni Miguel Malvar. Kinikilala naman siya ng history sa lahat ng mga nagawa niya. Kinikilala siya ng sandatahang lakas sa mga na siya ay isa sa mga pangunahing general nito, no? At isa siya sa mga bayani ng ating bansa ng panahon yon, at yan ay nakalagay naman sa kasaysayan. Ang kulang na lang talaga ay yung madeklara siya bilang naging pangalawang pangulo, no, sunod kay Emilio Aguinaldo ng ating bansa. So yan yung mga history na sinusubaybayan natin, inaabangan natin. Tignan natin sa hinaharap na panahon, kung kaninong panahon, kung kaninong presidente, no, o sa anong Congress ito may papasa, kasi sa ngayon walang movement about that, no? Kaya tignan natin, ang panahon ni Digong ay parang meron akong nabasa o nakita na pinare-review ito sa National History Commission. Doon to kung ano nangyari. So wala pang update, wala pa akong nakitang update. So abangan natin, no, kung maki-consider ba, ma-declare ba as second president ng Pilipinas si Miguel Malvar. Pag nangyari yon, magiging 18th president si Bongbong Marcos, hindi na 17. So yun ang ating throwback history vlog for the day, no? Salamat sa pagtangkilik, salamat sa pagsuporta, salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking videos. Again, this is Kuya Padswin ETV. See you on my next vlog. Bye. And don't forget to smile. Bye.